Okay guys, mayong adlaw. Salamat sa lain na sang episode sing kita maguyog dinhi sa atong panaguban sa ato ang pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Ang usa ka pangutana karon nga atong isgutan, allowed ba ang usa ka babae nga mahimong leader sa usa ka simbahan? Allowed ba? Mayong allowed ba sa simbahan nga nakalink ni Kristo? Dili ka mabasa nga dunay babae diha. Ato lang nang i-clarify. Sa relihiyon nga kahugpungan, ginatugutan nila ang babae nga mangulo sa ilahang pundok. No? Ang mga reformers, specific sa mga Pentecostal, mga Assembly of God, kini mga alliance o uban pang pundok, gina-allow nila ang babae nga mahimo nga pastora sa ilang pundok. O kung imong tan-awon, kini sila mo uli ta didto gyud sa mga reformers. Kini sila reformers ang ilahang kagikan. Mga reformers sila, mga gikan sila sa Katoliko. So pero mag-isguta karon sa Baptist, kay ang Baptist mao man gyud ni ang simbahan nga gitugon ni Kristo. Ug ang tanang doktrina dinhi nga gitudlo kini naka-align gyud sa New Testament Church, mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Ug dili niingon nga panghambog, dili niingon nga pagpataas sa atong kaugalingon, kundi ato lang yung gisulti sa inyo ang kamatuoran. Kung naamoy leader diha nga babae, kung naamoy leader diha nga babae, guban pa nga gibabae gitugutan ninyo nga mangulo sa inyong pundok, so absolutely guys, moingon ta nga dili na sa simbahan nga gitugon ni Kristo, kung dili usa ka na ka relihiyon nga minugna lamang sa tao. Kay ang Biblia wala gyud nagtugot niana, no? Balikon ako, kung ang imong pundok gi-allow nila ang babae muwali sa sulod, mangulo sa mga laki, guys, supa ka na sa gitudlo sa Biblia. Walay record sa New Testament Church nga gi-allowed ang mga babae nga mangulo sa congregation sa simbahan nga gitugon ni Kristo. Ug gani bisan gani guys sa panahon ni Jesus Christ, wala niya tagaid katungod si Maria nga mahimong sakop sa 12 ka apostoles nga iyahang tinun-an. Ug sa diha nga nagbudhi niya si Judas, wala gipili ni Pedro sa mga apostol nga i-repress nila si Maria aron ika-12 ka apostoles. Kung dili nag-elect sila another nga lalaki, si Matias mo ay nahimo nga kapuli sa 12 ka sa usa ka apostoles nga si Judas. Kung imong tan-awon sa New Testament Church, wala kay mabasa diri nga naay babae nga gihimong apostol, gihimo nga kining pastor o leader sa simbang gitugon ni Kristo. Sa atong panahon karon, practically daghan gayong mga pastora karon diha sa atong palibot, o nagdala sila sa title nga Christian, dala sila title nga kanang church, but in reality that is a triskea nga religion, guys. So ang religion way pakialam ana, but we know that we are church, we are belong to the Church of Jesus Christ, was established in 30 to 33 AD. So in the Church of Jesus Christ and the Baptist Church, not allowed that the leaders nga babae, guys. O sa reason na ada 1 Timothy chapter 2 verse number 12. Ingon diri, but I suffer not a woman to teach nor to assure authority over the man, but to be in silent. Mas gani, but to be in silent. Mas gani, maghilom. Ang role sa babae diha sulod sa tigom sa mga linuwas. Guys, gitagaan ni Apostol Pablo og klaro nga roles nila is to be silent, no? Unsay reason? 13. For Adam was first formed, then Eve. So makita nato nga ang reason is si Adan mo'y unang gihimo.
So, buti pa sabot si Adan ang leader, laki ang leader. Mo na siya valid nga reason ni Paul. O ang babae, katabang ra. Ang purpose nga nung gibuhat sa Ginoo ang babae is only helpmate to the men. Itaw siya woman because helpmate to the men. So muna siya guys ang role sa babae. Muna ingon si Paul nga in the church, nor to sharp authority over the man, but to be in silent. 13, for Adam was first formed, then Eve. Muna reason. Ikaduha nga reason. And Adam was not deceived, but the woman being deceived is the transgression. Ikaduha nga reason guys, nga nung babae di pwedeng mahimong pastora o mahimong leader sa simbang Ginoo ni Kristo, ikaduha nga reason, tungod kay siya ang nalimbungan sa bitin. Nalimbungan sa bitin. Siya ang nalimbungan sa bitin, dili si Adan. So absolutely guys, mo ka na ang valid reason, biblical nga reason, ngano nga ang babae, dili ang ayan, mugunit sa katungdanan, ingon nga leaders o sa kasimbang Ginoo ni Kristo. Kung imong tan-awon, kining ato karon nakita dinhi nga naidaghan kaayo diha karon nga pastora-pastora, guys, klaro og tataw ka na. Violation ka na sa doktrina nga gitudlo ni Jesus Christ ngadto sa iyang simbahan. Atong basahon dinhi guys sa 1 Corinthians chapter 14 verse number 34 to 35. Atong basahon kini, ingon siya nga, let your woman keep silent in the churches. Iklaro diha, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also said the law. So, makita na to ang babae nasa simbahan, dili siya pwedeng manudlo, pwede siya mukanta, pwede siya manudlo mga bata, but dili siya pwedeng mugonit as a leaders of the church. Manay klaro, verse number 35 last, and if they will learn anything, let them ask their husband at home, for it is a shame for a woman to speak in the church. That's why ang Baptist nag-ubita ni ini. Naatay mga ladies sa simbahan, but helpmate lang siya. Pastor gyud ang leader diha. Lucky gyud ang leader. And that is a manifestation that we are following the God's word. We are follow what the Bible says. And we know that only the Baptist was abiding the doctrines of Christ, guys. All right. So muna nga ato nang gisgutan kay para pag-identify nato sa atong kapanahon karon, daghang kay relihiyon nga nagpakaaron ingnon nga simbahan o malimbungan ta kung wala tay makuting pag-usisa sa pulong sa Dios, o salamat ta kay niata sa baruganan simbahan nga nagtudlo sa doktrina nga nahiuyon sa kasulatan. Okay, salamat sa pagtanaw. Happy watching, og to God be the glory.